After 2 or 3 years, na-diagnose ulit ako ng breast cancer. Iba't ibang laboratory test. Hindi po ordinaryong makarinig ng ganon. Feeling ko katapusan na ng mundo. Nine years back, ako po ay na-diagnose ng breast cancer, stage 2B. So, yun po ay isa sa mga naging diagnosis ng isang hospital sa akin, yung aking oncologist, na talagang naging kalbaryo ko ito. Kasi before that, na nangyari yung diagnosis ko ng breast cancer, ako po ay nag-give birth muna 2 years before that. Yung pagbubuntis ko ay, ang case niya is placenta previa. So, dinudugo ako nung time na yun at lahat-lahat na. Pero thereafter, akala ko tapos na yung aking mga hindi magandang experience, like yung sa pregnancy ko after 11 years. But then again, after 2 or 3 years, na-diagnose ulit ako ng breast cancer. So, it has been really a very difficult time for me and my family during that time. Pero talagang, syempre, nanalig tayo kay Lord na lahat naman ng problema may solusyon. Very workaholic akong tao. So, I do my thing, my work. Minsan, alas 6 ng umaga, natutulog na ako alas 4 ng madaling araw. So, totoo yung sinasabi nila, when you are deprived with yung talagang tamang pagtulog, ay talagang magkakasakit ka. So, yun yung mga lifestyle minsan. And then, na nagagawa ko na hindi naman dapat pala. Pero nung time na na-diagnose ako at nalaman ko na ganun talaga, it has to be reset lahat. So, when I went there in the hospital, I was told by my OB-GYN na something is happening. Hindi siya yung may extraordinary silang nakikita. So, the whole day na nasa hospital ako, sinabi nila na mukhang medyo mayroong mga irregularities na nakikita. So, I've been into mammogram, yung mga iba't ibang laboratory tests until na-find out nila that it has been, tawag dito, yung suspected malignancy sa breast. So, syempre, hindi po ordinaryong makarinig ng ganon. So, feeling ko katapusan na ng mundo. Kasi, in the first place, kapapanganak ko lang, ilang buwan lang or ilang taon lang, then nagkaroon tayo ng ganon. Hindi ko alam kung paano ako mag-umpisa, but I was told to undergo chemotherapy, radiation, at ng iba't iba pang mga laboratorio para malabanan natin yung diagnosis na yun. Si Java Green Coffee, bago ko nakilala siya, yung people behind the Java, 101% ang tiwala ko sa kanila. Kaya nung inintroduce sa akin, sabi sa akin, Doc, huwag mong pabayaan, itry mong inumin yung Java. With all the ingredients na nakita ko, naniniwala naman ako na sabi nila, God-given po yan eh. It's a superfood that I can consider kasi andun lahat yung mga nakikita nating natural ingredients para maaring mag-boost ng immune system ng mga pasyenteng katulad ko. So, ang isa sa pinaka-paborito ko ay ang executive edition ng Java Green Coffee. From the first day ng diagnosis ko, before pa nga ng diagnosis ng naging sakit ko, until now, talagang umiinom na po ako ng Java. So, yung pundo sa katawan natin, lalo na nung nagkaroon ako ng undergoing chemo at saka radiation, actually, pinagbabawal po kahit ano. Pero ang sa akin kasi, bilang tayo yung may katawan, alam din natin kung ano yung makakatulong sa atin. Alam niyo po yung nararamdaman kong pain, may tingling sa mga sugat na pinagmulan nung surgery. Nung umiinom ako ng Java Green Coffee, unti-unti po siyang nawala. And then, yung lakas ko talaga, nanumbalik siya sa lahat ng tumatangkilik ng Java Green Coffee. Patuloy nyo lang po na gamitin ito dahil ako po ang makakapagsabi na isa po sa pinaka-the best na makakatulong sa ating health
ay ang Java Green Coffee. Kaya syempre, isa rin po na ating gustong pasalamatan ang Puong May Kapal dahil kung wala po siya, lahat ng mayroon po tayo ngayon na ibinibigay na pinagkakaloob ng Diyos ay wala rin po ito. Maraming salamat po sa sumusuporta sa Java Green Coffee. Add life by sharing a cup.